Welcome back again guys sa aking channel at ngayon mag-unbox tayo ng isang dual tower air cooler galing kay PC Cooler. Siya ay si G6 by Game Eyes. Tara, i-unbox na natin to. Si G6BK ay nabili ko lamang sa halagang 1,500. Naka-jackpot tayo ng presyo sa Shopee. At yung seller is si DynaQuest. Di ko lang alam kung error pricing sila or talagang sinale nila yon nung time na nakita ko siya. It comes with black and white variant po. Included na rin yung fans niya na dalawang 130mm na may fan speed na 400 to 1600 RPM with CPM of 76.85. Syempre PWM siya para makontrol mo din yung fan curve ng mga fans na ito. Dual tower with 6 heat pipes. Medyo may pagka-glossy yung pagka-black niya. Hindi ko lang alam kung mababakbak to katagalan due to heat. Meron din siyang space para dun sa mga RAMs na matataas ang heatsink. And siya nga pala, ito nga pala ay isang direct contact. Ibig sabihin, yung mga heat pipes na yan is naka-direct na sa inyong mga processor for faster heat dissipation. Bracket compatibility naman tayo. Sa AMD, compatible siya sa mga AM4 and AM5 socket. Sa Intel naman, compatible siya sa LGA 1700, 1200, 115X. And also dun sa mga naka LGA 2011 and 2066. Installation naman tayo. So, yung orange na spacer na yan is for AM4 socket. So, ilagay nyo lang yan dyan sa apat na butas na yan. And then, yung bracket na letter C is yung pang AM4 natin. Screw nyo lang hanggang sa humigpit. Not too tight, yung sakto lang. Siyempre, para malaman natin kung sulit talaga siya, gamitin natin yung kasama niyang thermal paste. Sapa ka na ay salpak mo na. Pero advice ko sa inyo, kung maglalagay kayo ng isang ganitong napaka-chunking air cooler is mas maganda kung hugutin nyo yung motherboard. Kasi ang downside ng ganitong installation is
ang hirap ilagay nung lock ng kanyang mga fans. Babala, kung bibili kayo ng CPU cooler na ito, make sure na mataas ang CPU height support ng inyong mga PC case kasi tumatama ang front fan sa mga high profile na RAMs tulad ng gamit ko. Wow! Kaya hindi ko siya maisara. Ginabi na tayo. All goods na. Testingin na natin siya. Ngayon, Cinebench R23 naman tayo. 10 minutes stress test. So, kalabanin natin yung previous cooler ko na si Thermaltake AK120 SE. Sabayan na rin natin ng game test. My gear back. Ito na yung result ng ating Cinebench R23. Max boost clock of 4.6 GHz at 108 watts. So far, so good. Kontento naman ako sa kanyang performance. At may mga nakita rin ako mga reviewer na Japanese na gamit nila to at tinest nila sa AK620. So far, okay naman kahit na solid base plate yun compared dito kay G6 na naka-direct contact lang siya. Alam naman natin na mas goods yun. Pero overall, kayang-kaya niyang pantayan or i-level yung sarili niya dun sa mga branded na air coolers na yun. Final test na lang sa cooler na ito. Para sa akin, sobrang sulit niya sa presyong 1,500. Naka-dual tower ka na air cooler with two 130mm fans na hindi ganun kaingay, and it levels the performance of other dual tower air coolers out in the market. If you have a tight budget, gusto mong maganda ang performance, go for this cooler. Kung nagustuhan nyo man yung video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Once again, I'm RJ TV. See you on the next one.